So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice at andito ulit ako upang magbigay o magbahagi sa inyo ng ilang mga tips na maaari nyo pong kapulutan ng aral na po pwede nyo rin pong i-apply sa inyong buhay pag-ibig. Okay? So mga kamamay, napakaganda na naman po ng ating magiging topic ngayong araw na to kasi sigurado ako na marami ang makaka-relate sa ating topic ngayong araw na to. So ano nga bang magiging topic natin at pag-uusapan natin ngayong araw na to? So mga bagay na kailangan mong gawin para hindi ka matiis ng isang lalaki. Okay? Kung sa tingin mo, hindi ka niya palaging pinapansin, hindi ka niya palaging binibigyan ng attention, binabaliwala ka na niya, hindi ka niya mini-message, okay? Hindi ka niya kinikibo. So mga kamamay, medyo mahirap na sitwasyon yan sa isang mag-partner. Ikaw man is may asawa, may jowa, kung ano pa man, kung hindi ka man niya kinikibo, ay napakalungkot ng buhay mo. So naghanda ako ng ilang mga tips mga kamamay na kailangan mong gawin para sa ganon hindi ka matiis ng isang lalaki. So bago natin pag-usapan yan mga kamamay, huwag mong kalimutan na pindutin yung subscribe button and notification bell para lagi kang maging updated sa lahat ng mga ganito klaseng video na tungkol sa pag-ibig na maaari kong i-share sa inyo. Kung napindot mo na yung subscribe button, ano pang hinihintay natin, huwag na natin masyadong patagalin. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka matiis ng isang lalaki? So number 1, aminin mo lahat ng bigat na nararamdaman mo sa kanya. Maganda at mahalaga mga kamamay na ma-address mo sa kanya yung mga hinaing, yung mga sakit, yung mga pagtitiis at mga pinagdaanan mo sa kanya para sa ganon, ma-realize niya kung ano ang mga tiniis mo para sa kanya, kung ano ang mga bagay na kinaya mo para sa kanya. Sigurado ako mga kamamay na mapapaisip ang isang lalaki kapag ka sinabi mo. Yung iba ditong mga girls, sabi nila, hinayaan na lang daw nila yung lalaki, nag-no contact na lang daw sila. Pero bago nyo po gawin yun mga kamamay, kailangan nyo po muna na masabi sa kanila kung ano yung mga nararamdaman mo, yung mga hinaing mo, yung mga problema mo pagdating sa kanya. Para sa ganon, yun ang kanyang isip-isipin palagi kung bakit ka nawala, kung bakit ka hindi nagparamdam, kung bakit ka nag-no contact sa kanya. Kapag ka na-realize niya yung mga bagay na yon na ang dami pala niyang mga ekis na ginawa sa iyo, maluluhayan at papaisip na dapat pala inilagaan ka, iningatan ka niya. Okay? So kapag ka ganyan, saka pa lang niya marirealize yung halaga mo kapag ka wala ka na. Kasi nag-no contact ka na sa kanya. So mahalagang aminin mo sa kanya mga kamamay para may clue, para meron siyang reference kung bakit ka biglang nagbago, kung bakit ka biglang hindi nagparamdam sa kanya. So yan yung number 1 tips ko sa inyo mga kamamay. So para hindi ka matiis ng isang lalaki, kailangan aminin mo lahat ng nararamdaman mong sakit ng kalooban sa kanya. So number 2, gamitin mo yung no contact rule. Ayan na nga mga kamamay. Right after na masabi mo, maamin mo lahat ng hinaing, lahat ng sakit, lahat ng pagtitiis at sakripisyo mo sa kanya. Ito na yung pagkakataong gamitin mo yung no contact rule. As in, hindi ka magpaparamdam, hindi ka magchat-chat, lahat ng communication na konektado siya, aalisin mo. So sa ganyang pagkakataon mga kamamay, iisip-isipin ka rin talaga ng isang lalaki. Kasi right after mong mai-address yung kasalanan niya, yung mga ginawa niya sa'yo, yung mga pagtitiis na sinakripisyo mo sa kanya, iisip-isipin ka niya. Kaso wala ka na. Kaso malayo ka na. Kaso nanahimik ka na. Kaso hindi ka na nagparamdam. Ngayon, mag-iisip siya kung paano ka niya hahanapin, kokontakin. Kasi dyan niya na-realize kung ano yung mga sinakripisyo mo sa kanya. Diyan niya marirealize din yung kanyang pagmamahal para sa iyo. Kasi ang dami mo palang isinakripisyo para sa pag-ibig nyo. Kaya hindi kanya matitiis mga kamamay kapag ka siya ay giisa at walang ginagawa, iisip-isipin ka talaga niya hanggang sa i-message ka na, tawagan ka na at maganda dyan, puntahan ka na sa inyong bahay. Okay? So number 3 na bagay na kailangan mong gawin para hindi ka matiis. Kailangan tiisin mo rin siya paminsan-minsan. Mga kamamay, mahalaga po na tiisin mo rin paminsan-minsan ng isang lalaki para sa ganon, tumaas ang kanyang curiosity sa inyo. Kasi kapag kayo ay hindi nyo tinitiis ang isang lalaki, lagi lang kayong ready available, lagi lang kayong ang bilis mag-reply kapag ka nag-chat o nag-text siya. So, iisipin ng lalaki
na hindi niya na kailangan mag-effort pa para kuhanin ang oras ninyo. Kaya mga kamamay, paminsan-minsan, tiisin nyo rin siya para sa ganon, maisip ka ng isang lalaki. Para sa ganon, magtaka ang isang lalaki kung bakit ka biglang nagbago. Bakit siya ngayon natitiis mo na? Bakit siya ngayon napaghihintay mo na? Kapag kaganyan ka sa isang lalaki mga kamamay, sigurado ako, magiging high value ka sa kanya, magiging high standard ka sa kanya, magiging treasure ka sa kanya. Mas iingatan ka niya at syempre, mas mamahalin at iisipin ka niya at hindi ka niya matitiis. Okay, kung dati-rate, ikaw ang nagtitiis sa kanya, ngayon, siya naman ang magtitiis kasi maiisip niya yung mga bagay-bagay na kapag ka hindi ka nag-message, hindi ka nag-chat, o tiniis mo siya paminsan-minsan na baka meron ka ng ibang pinaglalaan ng oras, pinagbibigyan ng panahon, pinagbibigyan ng pagkakataon, o baka mamaya masaya ka na sa iba. Yun yung mga bagay na iniisip ng isang lalaki kapag ka paminsan-minsan, tiniis mo rin. At malaki yung maaaring maging katulungan yan pagdating sa iyo para tumaas ang halaga mo sa isang lalaki kasi hindi kanya kayang tiisin kapag ka na-feel niya na marami kang binibigyan ng oras, kapag ka na-feel niya na masyado kang busy, kapag ka na-feel niya na parang binabaliwala mo na siya. So ngayon, doon siya ngayon maghihintay, doon siya ngayon mag-aabang ng mga oras kung kailan ka pwede na makasama siya. So last, para hindi ka matiis ng isang lalaki, so magpa-sexy at magpaganda ka. Yes mga kamamay, makakatulong po ito para hindi ka matiis ng isang lalaki. Kapag ka nakikita niya na sa araw-araw gumaganda ka, sa araw-araw nagse-self-improve ka, lagi kanyang i-message, lagi kanyang tatawagan. Kapag ka may free time siya, lagi kanyang kakamustahin. Bakit po? Kasi matatakot yan na baka makahanap ka ng iba. Matatakot yan na baka merong lumapit sa yung ibang lalaki at kuhanin yung kanyang pagkakataon na paibigin ka. Maraming po pwedeng mangyari sa isang iglap. Maraming po pwedeng mangyari kapag ka pinalampas niya ang mga pagkakataon na dapat binibigyan kanya ng panahon at oras. Syempre, di ba? Sino ba naman ang hindi mai-inlove, magiging interesado sa isang babaeng maganda, laging nagse-self-improve, nagwo-workout, nagpapasexy? So kahit ako mga kamamay, mapapalingon ako sa isang babaeng ganyan. Okay? Kung sa tingin ninyo, baliwala lang sa isang lalaki ang inyong atensyon, subukan nyo po na mag-self-improve. Sigurado akong ikot ang puwet niyan sa paghahanap ng oras sa inyo. Hindi kayo matitiis at sa lahat ng bagay, kayo lamang ang laman ng isip ng isang lalaki. Oo, yung iba dyan magsasabi, mamay matanda na ako, wala na akong panahon para dyan. Mamay masyado akong busy sa trabaho ko, wala na akong panahon para dyan. Mga kamamay, sabi ko nga, control nyo po ito. Ano ba naman yung isang oras sa maghapon na inyong gugugulin? So isang oras lang, gasino na yon. So ito naman ay para sa inyo rin eh. Para sa inyo rin, para kayo ay hindi iwan, para hindi kayo matiis ng isang lalaki, para kayo talaga lang ang kanyang ibigin at isip-isipin. Magpaganda kayo isang oras lang. Kung hindi nyo naman kayang pumunta sa gym dahil wala ng oras, sa kwarto. Okay, pwede kayong magsumba, pwede kayong mag-workout dyan, kahit kayo lamang. So hayaan yung mapansin kayo ng ibang tao na nag-i-improve, mahayaan yung mapansin kayo ng ibang tao na gumaganda dahil sa inyong effort. Okay? So lahat ng bagay dito sa mundo, pinaghihirapan, binibigyan ng effort. Hindi po nakukuha yan sa just an instant click na nandyan na. Especially yung ganda, especially yung sexy, kailangan talaga pinagpapawisan. Sabi nga nila, walang kapalit o walang substitute ang hard work kailan pa man. Kaya paghirapan nyo yan mga kamamay at hindi yan makukuha ng ibang tao sa inyo. Dahil sabi ko nga, yan ay sakripisyo at paghihirap. Mahalaga mga kamamaya na mag-self-improve kayo palagi. Hindi lang isang lalaki ay makakapansin sa inyo. Hindi lang isang lalaki ay maghahabol sa inyo. Kahit yung ibang tao, mapapansin na gumaganda ka, nagiging blooming ka, at yung iba nagiging inspirasyon ka sa araw-araw na nakikita ka nila. Okay? So mga kamamay, ilan lang yan sa aking mga tips na maaari mong gawin para hindi ka matiis ng isang lalaki. Okay? So napakadali lang yan mga kamamay. Pero yung ibang mga babae dito, ang daming dahilan. Sabi nga nila, kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. At yan yung ginagawa ng iba. Okay? So marami kasi silang dahilan puro reklamo, ayaw pong subukan. Tapos pag iniwan, iiyak-iyak. Tapos pag iniwan, hingi-hingi ng advice. Sinasabi ko na nga sa inyo, mga kailangan nyong gawin pero iniitsapweran nyo lang.
Okay? So mga kamamay, hanggang dito na lang muna siguro ang ating video ito at hopefully naging masaya kayo at nakakuha kayo ng ilang mga bagay na kailangan mong gawin para hindi ka matiis ng isang lalaki. So paano mga kamamay? So don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari kong i-share sa inyo. Okay? So for more video and tips at gusto magpa-advise, i-message nyo lang po ako sa ating messenger. So magme-message naman po ako so pwede sa Mamay Love Advice, message nyo lang po ako dyan at ako mismo ang magre-reply sa inyo. So paano mga kamamay? See you for our next vlog. Maraming salamat sa inyo. Paalam.